Dalago po tayo sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Pinamagatan ko po yung ating pag-aaral ng napaka-simple and very straightforward na title, The Good Shepherd. The Good Shepherd. At matatagpuan po yung ating text sa John chapter 10, verses 11 to 18. So, isahin po natin ito mula sa Tagalog translation. So, kung ano man translation na meron kayo, sundan nyo na lamang po ako. John chapter 10, verses 11 to 18. Ito po ang salita ng Diyos. Ako ang mabuting pastol, ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan at hindi pastol ay hindi may-ari ng mga tupa. Nang makitang dumarating ang asong gubat, ay pinababayaan ng mga tupa at tumatakas. At inaagaw sila ng asong gubat at ikinakalat. Siya'y tumatakas sapagkat siya'y upahan at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol. Kilala ko ang sariling akin at kilala ako ng sariling akin. Gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama at ng pagkakilala ko sa Ama at ibinibigay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Meron akong ibang mga tupa na wala sa kulungang ito. Kailangan ko rin silang dalhin dito at kanilang papakinggan ang aking tinig, kaya't magkakaroon ng isang kawang na may isang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama sapagkat ibinibigay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang nag-aalis nito sa akin, kundi kusang ibinibigay. May kapangyarihan akong ibigay ito at may kapangyarihan akong kunin itong muli. Tinanggap ko ang utos na ito mula sa aking Ama. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Ang Panginoong Jesucristo ay nagministeryo sa ibabaw ng mundo sa loob ng mahigit 3 taon. Pero siya nabuhay ng mahigit 30 taon sa ibabaw ng mundo. At siya ang may tuturing nating pinakadakilang guro. Wala po tayong guro na kilala o nabuhay sa ibabaw ng mundo na ito na pwede po nating ihambing sa ating Panginoong Jesucristo. At maaaring sa pagtuturo ng Panginoong Jesucristo, marami siyang ginamit na object lesson para ipaliwanag ang mga mensahe na gusto niya iparating sa mga nakikinig sa Kanya. Pero dito po sa aklat ni Juan, pumili lamang siya ng 7 object lesson. At yun po yung mga pinagmulan ng I am sayings ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon pong hapon ay pag-uusapan natin yung ika-4 doon po sa 7 I am saying ng ating Panginoong Jesucristo. Bagamat hindi ito ang una, ito ay pang-4, ito po ay may tuturing natin na pinaka-popular sa 7 I am saying ng ating Panginoong Jesucristo. Pero hindi po ibig sabihin na ito ay sikat o popular at pamilyar ang lahat ng tao, pwede na po natin sabihin na alam na natin ang lahat ng impormasyon patungkol sa isang pastol. Ito kasi sinabi ng Panginoon, ako ang mabuting pastol. Pero sa buong Biblia, alam nyo, ang larawan ng pastol ay ginamit na para ipakilala ang Diyos. Mula sa Lumang Tipan, sinabi na doon na ang Diyos, si Yahweh, ay pastol ng kanyang bayang Israel. At madalas, pag ginagamit yung larawan ng pastol para kay Yahweh sa Lumang Tipan, lagi siyang ikinukumpara doon sa mga hindi tapat na pastol. So, sa madaling salita, pag ginagamit yung larawan ng pastol para kay Yahweh, ipinapakilala yung kanyang pagiging tapat, yung kanyang pagiging totoong pastol. Sapagkat mayroong nagpapanggap na pastol para sa bayan ng Israel at sila ay hindi tapat. Hindi sila totoong pastol. God is the only true shepherd who provides sufficient care and protection to all of His people. Yan yung underlying principle ng larawan ng pastol pag ito'y ginagamit para sa Diyos. Pagdating natin sa Bagong Tipan, makikita natin na hindi nagbago. Ginagamit pa rin ang larawan ng pastol para tukuyin ng Diyos. But this time, ang tinutukoy ay ang anak ng Diyos. Ang Panginoong Jesucristo, nung siya'y nagkatawang tao, nagdesisyon din siya na gamitin ang larawan ng pastol para ipakilala ang kanyang sarili. Sinabi ng Panginoon, ako ang mabuting pastol. Kaya gusto ko pong i-summarize
yung ating pong pag-aaral ngayong hapon ng simple lang, at very straightforward. The Good Shepherd, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, will provide everything that the sheep need because He loves them. Ang mabuting pastol, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, ipagkakaloob ang lahat ng pangangailangan ng kanyang mga tupa sapagkat minamahal niya ang mga ito. So, dalawang punto po yung gusto kong bigyan ng diin sa pag-aaral natin. Una, the Good Shepherd is willing to die for the sheep. Ang unang handang ibigay ng pastol para sa kanyang mga tupa, ang kanyang sariling buhay. Pangalawa, the Good Shepherd is well known by the sheep. Kilalang kilala daw po ng mga tupa ang kanyang pastol. So pag-usapan po natin ito pong dalawang mahalagang point na ito. Beginning with the first, the Good Shepherd is willing to die for the sheep. Marami pong mga tao nagsasabi, siguro yung trabaho ng pastor napaka-boring. Biruin mo, pagising pa lang na napakaaga sa umaga, dadalhin mo na yung mga tupa doon sa pastulan, sila ipapakainin mo, babantayan mo hanggang lumubog ang araw. Usually naman, bago lumubog ang araw, ililipat mo yan sa ibang bahagi ng pastulan kung saan mas maraming mga kulay berdeng damo nang sagay mas makakain sila ng marami hanggang sa lumubog ang araw. Tapos pagising mo ulit sa umaga, ganun ulit ang gagawin mo. So paulit-ulit yung routine na ginagawa ng isang pastor. Siguro, kung totoo na ito lang ang trabaho ng pastor, wala na po siguro tatalo sa pagka-boring ng trabaho ng isang pastor ng tupa. Pero hindi po natin batid. Hindi lamang po ganitong ginagawa ng isang pastor para sa kanyang tupa. Alam niyo po ba na pag nilabas ng isang pastor ng kanyang tupa sa pastulan, parang isinusuga niya ito sa matinding panganib. Kapag ang mga pastulan po naman ng araw, wala po yung mga bakod. So ito po ay isang open space kung saan yung mga tupa na nagtitipon sa isang lugar ay pwedeng salakay ng mga mababangis na hayop. So ang isang pastor po, hindi lang po siya nagpapakain ng kanyang mga tupa, hindi lang po siya nagpapainom ng kanyang mga tupa, hindi lang po siya babantay sa kanyang mga tupa. Dumarating din po yung mga panahon, lalo pag sila nasa labas ng kulungan, na napapanganib ang buhay ng kanilang mga pastor. Mga pastor nito. So hindi lang po natin pwedeng sabihin boring ang trabaho ng pastor kasi nagbabantay lang. Pwede po natin sabihin na being a shepherd is a very dangerous job. Napakadelikadong trabaho na maging isang pastor. Ngayon, siguro bago natin talakayin pang mabuti yung bakit naging dangerous, siguro tanungin muna natin bakit nga ba ginamit ng Panginoon yung larawan ng pastor para sa atin bilang mga Kristiyano. Bakit pastor? Bakit hindi aso? No? Bakit hindi husky? Ang gaganda ng husky. Ang tatalino ng mga husky. No? Bakit hindi pusa? No? Bakit hindi baka? Bakit tupa ang ginamit ng Panginoon para ilarawan ng mga Kristiyano at bakit pastor lang ginamit niya para ilarawan ng kanyang sarili? Dahil ba ang mga tupa ay stupid animals? Sabi kasi nila yung tupa daw ay stupid animal. Nung nag-research po ako sa internet, tingin ako ng mga dumbest creatures on earth. Ang totoo, hindi ko nakita yung sheep Wala ko nakitang listahan na ang nakalagay ay tupa. Alam niyo po, ang mga nakita ko doon sa dumbest creatures on earth, yung mga stupid animals, ostrich. Yun yung isa nakita ko sa listahan. Iba, yung pang isa, kakapo. Alam ko yung kakapo cane toad. At saka yung flamingo, isang uri ng ibon. Ito daw po yung mga dumbest animals on earth. Pero wala akong nakita sa listahan na tupa. Kaya hindi totoo na kaya pinili ng Panginoon yung larawan ng tupa kasi mga stupid tayo. No? Ang totoo, kaya po pinili ng Panginoon yung larawan ng tupa sapagkat ang mga tupa po very dependent creatures. Very dependent. Hindi po sila pwedeng mabuhay ng walang pastor. Ulitin ko yan. Ang mga tupa po ay yung mga uri ng hayop na hindi pwedeng mabuhay sa sarili nila. Hindi sila pwedeng mabuhay na walang nangangalaga sa kanilang pastor.
They will easily die pagka sila po ay naiwan sa labas. At madalas po, pagka po ang mga tupa ay sasalakayin ng mababangis na hayop at sila ay inungulan, hihinto na lamang sa kanilang kinatatayuan ng mga yan at hindi nakikilos. Pag inungulan sila ng leon, halimbawa, tatayo na lang sila, titigil silang ganyan, pagkatapos ay kakainin na lang sila ng leon. Ganon sila ka-weak bilang mga creatures. Kumbaga sa sarili na, hindi na kayang proteksyonan ng kanilang sarili. Hindi nila kayang tumakbo sa kanilang mga kaaway. Madali silang maging prey ng kanilang mga kaaway. But I think the most important question here is, bakit sinabi ng Panginoon na siya ay mabuting pastor? Yun ang sinabi niya, di ba? Sabi niya dun sa unang talata sa ating text, ako ang mabuting pastor. Bakit hindi niya sinabing ako ang totoong pastor? Bakit na hindi sinabing ako ang magaling na pastor? Pero sinabi niya, ako ang mabuting pastor. Bakit sinabi ng Panginoon na siya ang mabuting pastor? Alam niyo kung bakit? Kasi dito po sa John chapter 10, meron po kasing comparison and contrast. Doon po sa verses 11 and 13, makikita po ninyo na meron pong comparison and contrast between the good shepherd and the hireling. Yung pong hireling, ito po yung mga upahan na nagbabantay sa mga pastor. Ngayon ang tanong, bakit may upahan na binabayaran para magbantay ng mga tupa? Meron naman silang pastor na nagmamayari sa kanila. Kasi alam niyo po, yung mga pastor naman, mga normal na tao yan. May mga pagkakataon na meron silang kailangang puntahan. Meron silang kailangang asikasuhin. Halimbawa, yung pastor ikakasal. Hindi naman niya pwede isama yung mga tupa niya pag kinasal siya. So gagawin niya, uupa siya ng magbabantay sa kanyang tupa habang siya ay kinakasal. O halimbawa naman, may namatay na mahal sa buhay. Hindi na mababantayan yung kanyang mga tupa. So gagawin ng pastor na may-ari ng tupa, uupa siya ng mga tao para magbantay sa kanyang tupa habang naglalangoy sila hanggang mailibing nila yung kanilang mga mahal sa buhay. So, kaya po mayroong paghahambing dito sa ating binasa na mayroong mabuting pastol at mayroong upahan na nagbabantay ng tupa. Yun yung pagkukumparahin natin dito. Kaya sinabi ng Panginoon na ako ang mabuting pastol sapagkat marami pong kadahilanan yan. Importante kasi na ang isang pastol na may-ari ng tupa, handa niya na proteksyonan ang kanyang tupa sa lahat ng panganib. Sinabi ko kanina, pag nilabas yung tupa sa halimbawa, bukid, parang isinusuga natin sila sa mga kaaway. Pwede silang sugurin, pwede silang atakihin ng mga mababangis na hayop. So, ang ginagawa po ng mga mabubuting pastol, pinoprovide po sa mga tupa ang kanilang best need. Bakit po sinabi ng Panginoon na siya'y mabuting pastol at ano yung best need ng kanyang mga tupa? Dito po sa aklat ni Juan, maraming beses na sinabi ng Panginoon ng ganito. Ang mabuting pastol, iaalay niya ang kanyang buhay alang-alang sa kanyang mga tupa. Kaya sinabi ng Panginoon, ako ang mabuting pastol, sapagkat handa ng Panginoon na ialay ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. He's willing to give His life for His sheep. At ito hindi kayang gawin ng mga upahan na nagbabantay ng mga tupa. Tingnan niyo po yung verse 12a ng ating passage. Sabi diyan, ang upahan ay hindi pastol at hindi may-ari ng mga tupa. Nang makitang dumarating ang asong gubat, ay pinababayaan ang mga tupa at tumatakas. Kaya hindi sila totoong pastor, kaya hindi sila mabuting pastor, kapag uunahin nilang iligtas ang kanilang mga sarili, at hahayaang mamatay ang mga tupa pag umaatake na ang mga mababangis na hayop. Sabi ng Panginoon, ako ang mabuting pastor. Kapag hindi ko hahayaang mamatay ang aking mga tupa, iaalay ko ang buhay ko para lamang mailigtas sila. So let me clarify, yung po mga pastor na namamatay sa pagtatanggol ng kanilang mga tupa, hindi po nagpapakamatay yun. Sapagkat ang kanilang relasyon sa kanilang mga tupa ay hindi po pangkaraniwan.
The assumption that the sheep are in mortal danger at ang depensa nila ay manggagaling lamang sa kanilang pastor, eh, isang bagay na dapat maging malinaw sa ating lahat kung ginamit ng Panginoon ang larawan na ito. Siguro susunod na tanong, bakit nagawa ng Panginoon na ialay ang kanyang buhay para sa mga tupa? Bakit nagawa ng Panginoon na ialay ang kanyang buhay para sa atin? Dalawang bagay ang gusto kong maging sagot dito. Una, because He owns them. Kaya handang ialay ng Panginoon na mabuting pastor ang kanyang buhay para sa mga tupa sapagkat pagmamay-ari niya ang mga tupa. Yung pong mga upahan, inililigtas nila yung kanilang sarili sa kamatayan kaysa sila'y mamatay, nahayaan nilang mamatay ang mga tupa sapagkat hindi sila ang may-ari. Diba? Again, verse 12. Ang upahan at hindi pastol ang upahan ay hindi pastol at hindi may-ari ng mga tupa na makitang dumarating ang asong gubad ay pinababayaan ang mga tupa at tumatakas. Yung pong ginamit na salita dito ay stronger than the simple process of possessive pronoun own. Yung emphasis po dito ay private or personal. Ibig sabihin, ang pastor pala natin, na walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo, pag ang pinag-uusapan ay ang kanyang mga tupa, it's a very personal matter for Him. Hindi po pagmamay-ari ang tupa na pwedeng ibenta lamang at pagkakitaan para sa Panginoon. Ang mga tupa para sa Panginoon ay kanyang personal na pagmamay-ari. Hindi sila bagay. Hindi sila commodity. Hindi sila items na pwedeng ipagpalit at maging pakinabang na salapi. Ang mga tupa para sa Panginoon ay isang private and personal matter. Yun yung bigat ng salitang own, pagmamay-ari. Everything about the sheep is taken personally by the shepherd. Kung mayroong panganib para sa mga tupa, yun ay personal na panganib para sa pastor. Ganun yung tingin ng Panginoon sa atin bilang kanyang mga pastor. Dahil pag mamayari tayo ng Panginoon, yung panganib sa atin, panganib sa Kanya. At kung ang paraan para maligtas tayo sa panganib ay mamatay siya, gagawin niya. Kung totoo yun sa mga pastor ng panahon na ito, totoo yun sa ating Panginoong Jesucristo. Ano ba ang ginawa ng Panginoon para magkaroon tayo ng kaligtasan? Di ba inalay niya ang kanyang buhay sa krus? Binigay niya ang kanyang buhay. Kaya nung sinabi ng Panginoon na ako ang mabuting pastor, totoo mabuting pastor ng Panginoon sapagkat dahil Kanya tayo at para maingatan tayo at mailigtas tayo sa ating kaaway na si Satanas, binigay niya ang kanyang buhay. Yun ang mabuting pastor. Yun ang ating Panginoon Jesucristo. Pangalawa, bakit nagawa ng Panginoon na ibigay ang kanyang sarili para sa kanyang mga pastor? Because He cares for us. Nagmamalasakit ang Panginoon sa atin. Verse 13, ano sabi diyan? Siya'y tumatakas sapagkat siya'y upahan, yung pong binabayarang tagapagbantay, at walang malasakit sa mga tupa. So, kung babaliktarin mo yung sense ng verse 13, ang totoong mabuting tupa, yung totoong may-ari ng mga, yung totoong pastor na may-ari ng mga tupa, hindi siya upahan, hindi siya tumatakas, sapagkat siya may malasakit sa kanyang mga tupa. Ang totoo at mabuting pastor, nagbibigay siya ng espesyal na atensyon sa kanyang mga tupa. Ang totoo ay, ang kanyang pagmamalasakit ay sobrang lalim para sa kanyang mga tupa na dinanas niya ang impyerno para sa kanila. Ang Panginoon Jesucristo ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo, sinasabi ng mga theologians, naranasan ng Panginoon ang hell. Kasi ano ang ibig sabihin ng hell? Ito yung pagbubuhos ng Diyos ng kabuuan ng kanyang puot laban sa kasalanan. Yung inako ng Panginoon yung ating kasalanan at namatay doon sa krus ng Kalbaryo, naranasan niya ang kabuuan ng puot ng Diyos sa kasalanan. At ginawa niya yun sapagkat siya'y nagmamalasakit para sa atin.
He worried more about the sheep than his own life. Kasi kung ang Panginoon ay mas nagmalasakit sa kanyang buhay kaysa sa kanyang tupa, hindi siya namatay sa krus. Pero dahil mahal tayo ng Panginoon at nagmamalasakit siya sa atin, hindi niya inalintana ang hirap at maging ang kamatayan para lamang tayo maproteksyonan. Ito po may mga mabibigat na mga implikasyon. The shepherd does not just sleep when his sheep are busy eating. Ang isip ng Panginoon ay hindi nawawala sa atin. His mind is preoccupied about us, the sheep. Alam ng Panginoon ang lahat ng pangailangan ng kanyang tupa. At ibinibigay ng Panginoon ang lahat ng ito para sa kanila. Hindi ba source of comfort yan para sa atin? Na hindi tayo nag-iisa sa mundong ito. Hindi tayo nag-iisa sa ating lakad at laban sa buhay na ito. Kasama natin ang ating mabuting pastor. At ang mabuting pastor na ito, ibibigay niya sa atin ang lahat ng ating pangangailangan sapagkat hindi niya lang tayo mahal at kundi nagmamalasakit pa rin siya sa atin. Imagine mo kung hindi ka pa Christian, you are alive in this world without a good shepherd. Para kang isang hayop na gala sa mundo na ito na walang pastor. Walang mag-iingat sa iyo. Walang magbibigay ng proteksyon sa iyo. Diba? So, nakakalungkot ang buhay ng isang tao na wala kay Kristo. Pag-isipan po ninyo mabuti yan. Pangalawa, so ang mabuting pastor, hindi niya lang handang ibigay ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Pag pinag-usapan naman natin, ano naman ang dapat na ibinibigay ng tupa para sa kanyang pastor? Hindi kayang tumbasan ng mga tupa ang kayang ibigay ng pastor para sa kanya. Siya tumatanggap mula sa kanyang pastor. Pero naniniwala ako na bilang pastor, dapat meron din tayo ibinibigay na response sa ating pastor. Dito, sa ating pangalawang point, dapat kilala natin yung ating pastor kung tayo totoong tupa. Bago tayo pumunta dito, gusto ko i-clarify yung isang very important reason bakit handang mamatay ang pastor para sa kanyang mga tupa. Doon sa verse 14, tinan nyo. Ang sabi dyan, ako ang mabuting pastor, kilala ko ang sariling akin, at kilala ako ng sariling akin. So kaya pala, willing ang pastor, ang mabuting pastor na ito, na mamatay para sa kanyang mga tupa, sapagkat ang mga tupa na ito, kilala niya. Ngayon, this is where the metaphor breaks. Kasi hindi natin pwedeng sabihin na totoo to sa isang totoong tupa sa isang pastor. Hindi naman po kilala ng pastor yung tupa in this very personal way. Kasi po yung salitang ginamit dito na knowing o kilala was intended by the Lord not just to compare himself with a shepherd, but also to emphasize the relationship that happens between the shepherd and the sheep. So mayroong relasyon, yung salitang kilala ay ginamit ng Panginoon sapagkat gusto niyang sabihin na ako bilang pastor ng tupa, meron akong relasyon sa aking tupa. Meron akong relasyon sa aking tupa. Hindi po ito mental exercise of knowing things or memorizing information. Diba, yun alam natin sa knowing, I know. I know 1 plus 1 equals 2. I know CO2 is carbon dioxide, and so on and so forth. Ano yung mental knowledge yun eh? Information yun. Pero yung salitang knowing dito, personal relationship. Ang pastor pala, hindi niya lang pagmamayari yung tupa, kundi kilala niya yung tupa in this kind of personal relationship. Ito yung basis nung sinabing, at kilala ako ng sariling akin. So, kung kilala ng Panginoon yung kanyang tupa, kilala din siya ng tupa. Kilala din siya ng tupa. Itong initiative na ito, hindi lang galing sa atin. May mga nagsasabing, kaya ako naligtas kasi nakilala ko ang Panginoon. Yung mga salitang gano'n, dapat i-clarify natin mabuti. Kasi baka ang isipin, kaya ako naligtas kasi ako mismo yung nag-decide na kilalanin si Jesus. Hindi eh. Kasi dito lang mismo sa talatang 14, makikita natin na yung initiative ng pagkilala sa tupa ay galing sa pastol.
Ano ibig sabihin? Ang Diyos ang nag-initiate ng relationship sa atin bilang makasalanan. Hindi tayo nag-initiate ng relationship sa Kanya. Hindi po tayo naging tupa dahil pinili natin maging tupa. Tayo po yung naging tupa sapagkat pinili ng Diyos na gawin tayong tupa. Gusto mo maging malinaw yun, ha? Yun yung isa sa mga pinaka-importanting elemento ng relasyon sa pagitan ng mabuting pastol at ng kanyang mga tupa. God initiates having a relationship with sinners. Not the other way around. The Lord Jesus initiated having a relationship with us. Kaya yung kaligtasan ay gift. Yung kaligtasan ay binigay ng Diyos sa atin, hindi natin pinaghirapan. And besides, gusto ko rin maging malinaw dito, no, na may tinuturo din doktrina dito patungkol sa election. Pagkat sinabi dito that the Lord Jesus did not only initiate a relationship with His sheep, but He initiated a relationship with a specific sheep. Tingnan niyo po yung verse 11. Sabi niya dyan sa verse 11, ako ang mabuting pastol, ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. So meron pong specific na tupa. Hindi po lahat ng uri ng tupa. Pero lamang pong tupa na pinag-alayan ng Panginoon ng kanyang sarili. At yun yung tupa na pinili niya mula pa sa simula. Ito yung pinaniniwalaan natin doctrine of election. Actually, si Paul ginamit niya rin yung same phrase na yun dun sa Romans chapter 5 verse 8. Pakinggan yung sabi, subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Pansinin niyo yung verse 11 tsaka yung Romans 5:8. Doon sa verse 11, ibinigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. And then sa Romans 5:8, sabi doon, si Kristo ay namatay para sa atin. So yung atin, doon sa Romans 5:8, yun yung mga tupa sa John chapter 10, verse 11. Kaya dyan pa lang, may tinuturo na ng doctrine of election. This means that the death of the Lord Jesus Christ was intended for a specific group of people. Hindi namatay ang Panginoon para sa lahat ng tao. Namatay ang Panginoon para sa lahat ng kanyang hinirang. Yung sinabi sa Ephesians chapter 1 verse 4. Pinag-aralan natin yan doon sa series natin doon sa Ephesians chapter 1. Na ang Panginoon, bago pa man nilikha ang mundo na ito, meron na siyang hinirang. At yung mga hinirang na yon, yun yung kanyang tinubos, yun yung kanyang pinatawad, yun yung kanyang inampon, yun yung kanyang isinama sa kanyang personal na pamilya. So kung ikaw ay kasama sa mga pinili ng Diyos, definitely kilala ka ng Diyos. Kaya sinabi ng mabuting pastor, kilala ko ang sa akin. Ang tanong ikaw ba'y kilala ng Panginoon? Ikaw ba'y tupa ng Panginoon? Pero yung mga tupa na to na kilala ng Panginoon, dapat kilala din siya. Dalawang bagay, no? Ang dapat maging malinaw sa atin dito, at nakasulat yun sa verse 16. Tingnan niyo verse 16. Meron akong ibang mga tupa na wala sa kulungang ito, kailangan ko rin silang dalhin dito, at kanilang papakinggan ang aking tinig, kaya't magkakaroon ng isang kawan na may isang pastor. Dalawang bagay. Una, para malaman natin kung kilala natin ang Panginoon. No? At para malaman ng ibang mga tao na kilala natin ang ating mabuting pastor. Una, they obey only His voice. They obey only His voice. Malalaman pala kung sino ang totoong tupa kung ang tupa ay nakikinig sa tinig lamang ng kanyang mabuting pastor. Nung nakaraang preaching natin, may binanggit po ako na dalawang uri ng kulungan ng tupa. Natatandaan niyo po yun. Meron pong kulungan ng tupa na pampribado na nandoon sa mga countryside, sa mga sulok-sulok ng mga probinsya. Meron namang mga tinatawag na pampubliko. Yan yung mga nasa loob ng town, may mga bakod. No? Yung pong mga pribadong kulungan ng mga tupa, may bakod yan at binabayaran yung kulungan na yon. Yung namang pribado, nandun yan sa mga labas ng mga
town, pero wala itong mga bakod. Nagsisilbing bakod dito, mga bato lang. At ang nagsisilbing pintuan nito ay yung pastor mismo. Yun yung tinalalay ko sa aking nakaraang preaching. At dito, makikita natin yung implikasyon ng kilala ng pastor yung kanyang mga tupa at kilala ng mga tupa ang kanilang pastor. Ang tinutukoy pala ng Panginoon dito na kulungan ay yung pong pampublikong kulungan. May mga bakod na inuupahan. At doon po sa loob ng mga kulungan na ito, halo-halo yung mga tupa. Siyempre, yung mga pastol na walang kakayahan na magkulong ng kanilang mga tupa, umuupa na lamang sila ng kulungan. At sa loob ng kulungan ng mga tupa na yun, halo-halo ang mga tupa. Kaya natanong, papaano mapapag-iwa-hiwalay yung mga tupa pagdating ng umaga? No, kasi pagdating ng umaga, pupunta yung bawat pastol sa kanilang mga tupa para kuhanin ang mga ito at dalhin ulit dun sa mga bukirin para pakainin ulit. Yun naman ang trabaho ng mga tupa, kumain, magpataba. O yun, tanong, paano sila ihiwalay ng kanilang mga pastol mula sa ibang mga tupa? Tingnan niyo yung verse 3 and 4. Dito po sa ating binabasa, chapter 10 nandiyan. Sabi diyan, pinagbubuksan siya ng bantay sa pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa pangalan at sila'y naihahatid papalabas. Kapag nailabas na niya ang lahat ng kanya, ay nangunguna siya sa kanila at sumusunod sa kanya ang mga tupa sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Kilala pala ng tupa yung boses ng kanilang pastor. Pag tinawag ng pastor yung mga tupa na nandoon at nakahalo sa loob ng pampublikong kulungan ng mga tupa, lumalabas sila isa-isa. Dahil naririnig nila yung tinig ng kanilang pastor, sumusunod sila sa tinig ng kanilang pastor. Yun sinasabi ng Panginoon dito, na yung mga totoong tupa, nakikinig lamang sa kanyang tinig. At meron pong progression yan. Yung mga tupa nakikinig sa kanyang mga tinig, sumusunod sa kanya. At di ba ganyan din ang nangyari sa mga mananampalataya? Yung mga hinihirang ng Panginoon, tinatawag ng Diyos sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Anong ginagawa ng mga hinihirang ng Diyos na tinatawag sa pamamagitan ng Ebanghelyo? Nakikinig sila. At nananampalataya sila. At pagkatapos, ano nangyayari sa mga makasalanang nanampalataya pagkatapos makinig sa pangangaral ng Ebanghelyo o sa pagtawag ng Diyos? Lumalakad sila sa kabanalan. Kapag ganyan ang nangyari kay Zaccheo, kung natatandaan niyo si Zaccheo, yung pong pandak na maniningil ng buwis sa Luke, narinig niya ang tinig ng Panginoon. Tinatawag siya. Sabi ng Panginoon, tutuloy ako sa iyong tahanan. Bumaba siya karakaraka sapagkat pumanik siya sa puno. Maliit siya, hindi niya makita ang Panginoon, sinisilip niya. Para hinahanap siya ng Panginoon. Sabi niya, Zaccheo, kailangan tumuloy sa bahay mo. At mula doon sa point na yun, alam natin yung storya, si Zaccheo naging mananampalataya. At alam niyo kung ano yung ginawa ni Zaccheo pagkatapos na naging mananampalataya, sabi niya sa Panginoon, Panginoon, alam kong marami akong mga naloko na mga tao. Simula ngayon, yung lahat ng mga naloko, ay babalik ko yung lahat ng niloko ko sa kanila ng maraming ulit. So hindi lang siya nakinig sa tinig ng Panginoon at tumawag sa Kanya. Nagbago rin yung buhay niya. So ganoon pala yung totoong tupa. Hindi lang pala natin kilala yung tinig ng Panginoon at pakikinggan siya, dapat pala lumalakad din tayo na may kabanalan katulad niya. So kung ikaw ay nagpapakilala ng tupa, pero hindi ka nakikinig sa boses ng Panginoon, hindi ka sumusunod sa Kanyang salita, at hindi banal ang pamumuhay mo, nagpapanggap ka lang na tupa. Pangalawa, at ulit, they belong only to one flock. They belong only to one flock. Sabi sa verse 16, meron akong ibang mga tupa na wala sa kulungang ito. Kailangan ko rin silang dalhin dito at kailangan papakinggan at kanilang papakinggan ng aking tinig. Kaya't magkakaroon ng isang kawan na may isang pastor. Yan ang tanong. Anong tinutukoy ng Panginoon dito na isang kawan na may isang pastor? Definitely, ang tinutukoy ng Panginoon dito, mayroong isang iglesia
At ang ulo ng iglesia ngayon ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Kaya naman tanong, sino yung mga tupa? Doon po sa immediate context po nitong John chapter 10, malinaw na yung kung tinutukoy ng mga tupa na nasa loob ng kulungan yung mga Hudyo. Sapagkat yung mga Hudyo po ang unang nakarinig ng Ebanghelyo, pinangaralan ng Ebanghelyo, alam natin na pinili ng Diyos ang bayan ng Israel. So marami po sa mga unang maliligtas mula sa mga Hudyo. Pero hindi po matatapos doon. Marami po mga talata ang sumasang-ayon doon sa sinabi ng Panginoon, meron akong ibang tupa na wala sa kulungan ito. Tinutukoy yung mga hintil. Halimbawa, Acts chapter 28 verse 28, ano po sabi doon? Maging hayag nawa sa inyo na ang kaligtasan ito ng Diyos ay ipapadala sa mga hintil at sila'y makikinig. Ano pa? Romans chapter 3 verse 29, sabi doon, o ang Diyos ba ay Diyos lamang ng mga Hudyo? Hindi. Ang Diyos ay Diyos din ng mga hintil. Oo, ng mga hintil din naman. So, ibig sabihin, totoo na maraming unang naging mananampalatayang Hudyo, pero yung kung ebanghelyo, yung paraan ng pagtawag ng Diyos para maligtas sa mga makasalanan, ay lalabas at patutuko sa mga hintil. Kaya po, ang iisang kawan ng Panginoon, yung totoong iglesia, kung saan ang totoong pastol, ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo, ay binubuo ng mga mananampalatayang Hudyo at Hentil. Ang iglesia ay binubuo ng mga Hudyo at Hentil. Alam niyo, yung issue na ito ay isang seryosong issue sa bagong tipan. No? Marami nang sumulat, si Apostol Pablo, no? Si Juan, marami nang sumulat at hanggang sa kanilang pagsulat ay tinatalakay pa rin nila yung alitan sa pagitan ng mga Hudyong Kristiyano at saka mga Hentil na Kristiyano. No? Minamaliit ng mga Hudyong Kristiyano yung mga Hentil na Kristiyano sapagkat hindi sila tuli at hindi sila sumusunod sa kautusan and so on and so forth. Pero sabi ng Panginoon dito, ang importante, merong iisang pastol at merong iisang kawan. At ang lahat ng mga totoong tupa ng Panginoong Jesucristo ay mapapabilang lamang sa iisang kawan. Ulitin ko yun ha. Ang mga totoong tupa ng Panginoong Jesucristo ay nandoon lamang sa isang kawan. Sa isang iglesia. Of course, ang tinutukoy dyan yung Universal Church, na lahat tayo member ng Universal Church. No, yung iglesia na binubuo ng lahat ng Kristiyano sa lahat ng panahon. Pero meron po tinatawag na local church. At yung local church, katulad natin, isang local church, tayo po yung manifestation ng Universal Church. Ibig sabihin, dapat kung ano yung totoo sa Universal Church, totoo din sa local church. Ang isa sa totoo sa mga Universal Church, lahat ng miyembro doon totoong tupa. So dapat, sa isang local church na katulad natin, kung tayo manifestation ng Universal Church, dapat ang lahat din ng miyembro ng church natin totoong tupa. Nakuha niyo yun? Hindi tayo magiging totoong local church ng Panginoon kung hindi lahat ng miyembro natin ay tupa. At ang lahat ng tupa na ito, lahat ng mga totoong Kristiyano, mananatili sila sa isang local church. Meron kasi mga nagpapakilalang Kristiyano ako, pero ayoko magpa-member sa isang church. Hindi siya sumusunod dun sa sinabi ng Panginoon na nakikinig siya sa kanyang tinig at siya mapapabilang sa isang kawan. Hindi pwedeng sabihin ng isang tao, Christian ako, pero hindi ako member ng kahit na anong church. Kung ikaw'y Kristiyanong totoo, nakikinig ka sa tinig ng iyong pastor, dapat miyembro ka ng isang local church. Kapagkat yun ang manifestation ng Universal Church. Kung ikaw ay ayaw magpamiyembro sa isang church, sinasabi mo lamang na hindi ka tupa, kundi isang kambing. Sana po itong pinag-aaralan natin ay maging magandang paalala para sa ating lahat. Kung nagawa ng Panginoon natin na mabuting pastor na ibigay ang kanyang buhay para tayo ay maligtas sapagkat tayo ay mahal niya. Siya ay nagmamalasakit sa atin dahil pagmamayari na tayo. Dapat tayo bilang mga totoong pastor. Pahalagan natin ang kanyang salita. Kung sinabi ng Panginoon ito ang kanyang gusto, susundin natin. Kung sinabi ng Panginoon, ito yung ipinagtagubilin ko sa iyo, susundin natin. Nalawa na lang, Lord's Day.
Meron bang sinabi ang Diyos, meron bang sinabi ang Panginoon patungkol sa kahalagahan ng Lord's Day para sa iglesia? Meron. Ano dapat gawin ng mga totoong tupa? Kung merong inutos ang kanyang mabuting pastor patungkol sa araw ng Panginoon, sundin. Ganun lang kasimple. Kung ikaw ay hindi sumusunod, sinusuwag mo yung pastor mo. Ibig sabihin, hindi ka tupa. So we must search our hearts, no? Baka mamaya nagpapanggap lang tayong tupa. Hindi naman pala tayo talagang tupa. Ako, pwede niyo po akong malinlang. Yung ibang mga kasama natin sa church, pwede niyo malinlang. Pero ang Panginoon hindi. At darating ang panahon, ang Panginoon din mismo ang mag-i-expose ng sungay ng mga kambing na nagpapanggap na tupa. Kapag siya mismo mag-aalis sa kanila. Sana hindi mo dumating sa atin yun. Tayo talaga yung pagmamayari ng isang pastor, ng mabuting pastor, sundin natin ang kanyang tinig. At manatili tayo sa isang kawan. Manalangin po tayo. Aming Ama, kami po nagpapasalamat. Madalas na po namin napapakinggan itong mga salitang ito. Hindi na po ito bago sa amin. But the implications are always resounding. It's always reverberating sa aming mga kaisipan, sa aming mga puso. They're always accusing us. Napagkat ang totoo naman, madalas kaming nakakamali dito sa area na ito. You have given so much to us. Binigay mo yung sarili niyong buhay, walang katumbas na halaga yun. Pero kami, ang expectation sa amin, dapat kilala namin kayo at sinusunod namin ang inyong tinig. Pero sa maraming pagkakataon na susubok ang aming commitment, ang aming faithfulness sa mga trivial na bagay. Sa mga bagay na kung tutusin ay kaya naming mapagtagumpayan. Pero dahil mas pinipili namin sundin ang sarili naming kaligayahan, at minsan, kaligayahan ng ibang mga tao hindi mananampalataya, ikino-compromise namin kayo, sinasacrifice namin kayo. Tatawarin niyo po kami, Panginoon, sa ganitong klase ng tahasang pagkakasala. Ipagkat kailanman hindi niyo po ito sasangayunan at hindi niyo po pagpapalain. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na huwag po kami mabuhay sa pagsuway. Kundi mabuhay po kami sa pagkilala sa inyong tinig at pagsunod sa inyong mga salita. Suriin niyo po ang aming mga puso. Ihantad niyo po ang aming mga kasalanan. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanan. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. In response to our preaching this afternoon, tumayo po tayo lahat. Awitin natin ang isang hymn.